Batang binubugbog ng mga tiyuhin, lumaking manginginom at lulong sa marijuana. Paano hinarap ni Rolly ang matinding stroke na wala ang pamilya sa kanyang piling? Pang-aabuso ang sinapit ni Alice sa kanyang mga kuya. Anong gagawin? Kalimutan na ang masaklap na nakaraan. At umasa sa magandang kinabukasan. Sa kasalukuyan, ating palakasin ang ating Pananalig sa The 700 Club Asia. Susunod na. Yung mga uncles ko, may pagka stricto, palagi silang galit. Ginawa mo ba yung pinapagawa ko sa'yo? Kinuha niya ako sa ulo, tapos nginudgud niya ako doon sa kama. Ang hindi niya siguro napansin, yung kanyang belt, nandun doon sa kama, tumatama ako doon sa bakil habang nginugud niya ako ng gano'n. Sa iisang bahay naninirahan ang pamilya ni Eric at kamag-anak. Siya ay naging biktima ng pangmamaltrato ng kanyang mga tiyuhin. Pagmulat ng mata ko at wala na din yung mga magulang ko, hindi na masaya yung magiging araw ko. Parang ayoko nang lumabas doon sa kwarto. Madalas tampulan ng iba't ibang panunukso at pinagkakatuwaan ang batang si Eric. Maririnig ko yung boses nila. Matatakot na ako. So pag bumatok na, wala na ako magawa. Yung confidence ko as a child was really very, very low. Wala akong mahingahan. So sa isang bata, very traumatic yung... Sa paglipas ng panahon, kumambyo si Eric mula sa pagiging isang maamong tupa hanggang sa pagiging isang siga at palaban, lalo na sa paaralan. Yung perception ko na, alam ko mali ito pero dahil may natutuwa at masarap pala yung feeling na mayroong mga taong natutuwa sa'yo. Mayroong mga taong wini-welcome ka. So I started to do foolish things. After New Year, may tinatabi talaga akong mga paputok. Tapos yun, ang gagawin ko nun, pa isa-isa kong dadalhin sa school. So, ilalagay ko siya sa CR, ilalagay ko siya sa hallway. Sa akin, wala rin akong pakialam kung manalo ako, matalo ako. Basta wag mo akong kakayanin. Tuwan-tuwa rin ako pag meron akong fight na nanalo ako. Bunga ng labis na pagre-rebelde, hindi matanggihan ni Eric ang mga bisyo ng kanyang tropa. Ayokong hindi ako ma-accept. Ayokong ma-reject ako nitong mga taong ito. So, at that point, sabi ko, Panginoon, para hindi na kita ma-disappoint, lalayo na ako sa iyo. Habang patuloy si Eric sa kanyang pagsuway, nanatiling tapat ang kanyang nanay na isang mananampalataya na ipanalangin at gabayan si Eric. Hanggang isang araw, inanyayahan siya ng kanyang nanay sa isang Kristiyanong pagtitipon. I felt God reaching out to me. Na yung parang yinayakap ka. Na parang sabi ko, God, I've done so much to hurt you. I've done so much to insult you. Pero bakit ganito pa rin yung reaction mo sa akin? Yung naramdaman ko nun was yung longing talaga ng ama. Na anak, matagal na kitang hinihintay. I was trying to find friends in the wrong places. Pero ito yung Diyos na habol ng habol sa akin. Na hindi siya huminto ng kasasabi, ako yung kaibigan na hinahanap mo. Ako yung kasama mo o yung pwede mong makasama na hindi ka mapupunta sa kapahamakan. Magmula ng tagpong iyon, lumalim ang pagnanasa niyang higit na makilala ang Panginoong Diyos. Isa-isa niyang naunawaan ang magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Mahirap, ngunit mapagpalayang bahagi nito ay ang talikuran ang maling mga bisyo at kaugalian, lalo na ang patawarin ang lahat ng mga nakasakit sa kanya. Kahit na anong hirap yung pagdaanan natin, kaya tayong saluhin pa rin ng Diyos. At hindi lang tayo sasaluhin.
kaya niya tayong ayusin uli. Yung ano man ang nasira sa atin nung nakaraan, kaya niyang ayusin, kaya niyang baguhin. Bilang tagasunod ni Hesukristo, isinasabuhay ni Eric ang salita ng Diyos sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. I really thank the Lord for how He has molded my life. Everything that I went through. Hurting moments, difficult times, pero hindi ko pinagsisisihan kasi merong purpose ang Diyos. Hindi siya umaalis dun sa pangako niya na I will never leave you nor forsake you. You can see the confidence and the joy in Eric's face. Coming from that background na binubugbog siya ng mga tiyuhin niya, they don't even have their own place. People that he wanted to respect and receive also respect and love, he didn't get it from them. Kaya tama yung sinabi niya na he was looking for love, for acceptance, for a family in the wrong places. So alam na alam niya yan. And that was a desire inside Eric's heart. At nakikita din natin sa kwento niya, Peter, yung posibilidad na pwede nga makulong sa nakaraan. You can get trapped in your history, you can get trapped in your past, at hindi ka nalalago. Hindi ka na, parang wala nang hope yung future mo. Pero salamat sa Diyos, because of a persevering mother, a prayerful mother, he was finally led to Christ, who released him from his past and gave him a bright new future. And look at his future. He's got so much ahead of him. You too can have the same future. You too can have your best years in front of you. If you just only surrender your life to the Lordship of Jesus Christ, He will fix every entanglement in your life. He will comb out those entanglements for you. All you need to do is surrender everything to Him. At nag-uumpisa to sa isang panalangin. I want to invite you to pray this prayer. Let it be the prayer of your heart. Just say, "My Father in heaven, Lord, my life is a mess. I've been looking for a family. I've been looking for acceptance and love in all the wrong places, and my life has gotten worse. But I saw you fixed the life of Eric. You restored him. You strengthened him. Now, Lord, he's full of joy because he knows you in a personal way." So like this moment, Lord, I declare, I want to know you in a personal way. I want you to live and reign in my life. So, Lord, forgive me for all the sins that I have committed, Lord. Just this moment, I repent from all of them, Lord. And I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior. Starting this very moment, Lord, I turn over everything to you. My future is in your hands. You fix my life. You lead me. You guide me. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Di mapapantayan ng sino man ang pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Kung sumabay ka sa panalangin sa mga sandaling ito, itawag nyo naman sa amin. Nasa screen ang mga numero. Libre ang tumawag sa toll-free hotline sa mga nasa probinsya. Pwede rin po kayo mag-text, sundin lamang ito. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia, at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Tayo ay payapa kapag salita ng Diyos ang ating pinaghahawakan. Handa ang mga trained prayer counselors ng 24/7 Prayer Center na kayo'y bigyan ng payo sa anumang suliranin gamit ang Biblia. Ipagdadasal din nila kayo. Kaya tawag na po sa mga nasa labas ng Metro Manila, libre ang pagtawag sa aming toll-free hotline. Sa mga nakatira sa California, kausapin kami gamit ang Hello California hotline. Naghihintay ang mga prayer counselors na tanggapin ang inyong tawag. Kaya tawag na. Nasa TV screen ang mga numero. I-add kami sa inyong Facebook by typing the keywords The 700 Club Asia and click the like icon. Makikita nyo din dito ang mga huling kaganapan sa CBN Asia at ilang mga encouraging memes. I-post na rin ang inyong mga komento at suwestyon sa aming wall. Balikan ang mga kwento at episodes na naghatid ng kagalingan at galak sa inyo sa cbnasia.org/media center.
Makikita rin sa website ang mga devotionals na magagamit sa inyong prayer time at pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa hirap man o ginhawa, mahalaga na kapiling natin ang ating pamilya. Sa panahon ng pagsubok, karamay natin sila sa panalangin. Ngunit kay Rolly, wala sa piling niya ang pamilya ng siya'y ma-stroke. Ang kanyang kwento sa aming pagbabalik. Magandang lalaki po at babae sa lahat ng mga nanonood ng programang ito. Pag-uusapan po natin sa araw nito ang tamang pagkapalaki ng ating mga anak. Alam niyo bang may 4 na klaseng magulang na nagpuproduce ng 4 na klaseng anak? Ang unang klase ng magulang ay po yung low love at low discipline. So ano po ba mangyayari pag ang bata ay hindi nadidisiplina at hindi nabibigyan ng pagmamahal? Nagpuproduce po ito ng mga juvenile delinquent na bata. Ito po yung mga batang drug addict, basagulo. Hirap pong kausapin, hirap disiplinahin. Hindi na disiplina at hindi nakaramdam ng pagmamahal. Ang pangalawang pong klase ng magulang ay yung mga magulang na low love at high discipline. Ang tawag po natin ito yung mga disciplinarian. Nangyayari po, ang mga bata ay nagiging rebelde. Pag may pagkakataong tumakas na takas. Now, ano po yung pangatlong klase ng magulang? Ito po yung mga magulang na high love, low discipline. Sobra pagmamahal sa kanilang mga anak. Ang problema ng ganitong mga magulang, yung mga bata po, hindi ho nadidisiplina. Lumalaki po silang spoiled brat. Ito po yung mga batang pag may gustong hingin at hindi nakuha, magwawala, iiyak. Lalaki po ito na akala niya lahat ng bagay makukuha niya dahil yun po ay binigay ng kanyang mga magulang. Ano naman po yung mga pangapat? Ang tawag po namin doon, mga magulang na high love, high discipline. Sino po to? Ito po yung mga magulang na matinding magmahal. Ang ganda rin po sa mga magulang nito, matindi po na magdisiplina. Ano pa ibig sabihin? Pag nagkamali ang anak, kahit mahal nila, pinaparusahan po ito. Siguro po, magandang tanong ngayon, anong klaseng magulang ka ba? At anong klaseng mga anak ba ang pinalalaki mo? Ang paniniwala ko po, walang magulang na gustong magkaroon ng rebelding anak. Walang magulang na gustong magkaroon ng juvenile delinquent. At walang magulang na gustong magkaroon ng spoiled brat na anak. Ang problema kong malaki, bakit maraming bata lumalaki ho ganito? Paniniwala ko po, para magpalaki po tayo ng mga anak na tunay na maging kapakinapakinabang sa ating kapaligiran, dapat po tayong mag-aral mga magulang. Aralin po natin ang mga dapat nating gawin upang ating mga anak ay lumaki ayon sa ating kagustuhan. The CBN Asia Prayer Center is in need of the following. For more information, please visit www.cbnasia.org and click the Home tab and click Career Opportunities. Here's a simple way that I follow when I do my scripture reading in the morning. The acronym is SOAP. Letter S stands for the scripture. As you read the word, ask what part of the word really stands up and jumps at you. And then you write this down. And then letter O stands for observation. Based on that scripture, what do you think the Lord is saying to you? Letter A stands for application. Ask yourself, how does that word apply to your situation right this moment? Letter P, you pray it through. Ask the Lord to empower you so that that word can come alive in you. Wait for God to speak to you. Maagang umuwi mula sa isang pagtitipon sa simbahan si Rolly dahil sa matinding sakit ng ulo. Habang naglalakad pa uwi, ay bigla siyang na-stroke at walang malay. Madaling araw ay natagpuan siya ng mga polis na nakaratay sa kalsada. Ang isa nakakatakot dun is that half of my body kasi is exposed to the road and half of my body naman is lying on the pavement. Sabi nga nung kung may dumaan daw sa sakyan, it could have ended my life. Dinala siya ng pulis sa kanyang apartment. Nagtawag ang building security ng mga kaibigan ni Rolly. Agad rumisponde ang isang kaibigan ni Rolly mula sa simbahan at dinala siya sa ospital. Sumailalim si Rolly sa isang CT scan. Nakita sa resulta na may dugo sa bandang kanang bahagi ng kanyang utak at may kasamang hydrocephalus o tubig na dumidiin dito. Ang sabi nga, kung hindi nag-normalize yung brain activities ko,
ang mangyayari ngayon, the doctor will be forced to open me up. No? Mag-isang namumuhay si Rolly sa Pilipinas. Buong pamilya niya ay sa Canada naninirahan. Habang wala pa ang pamilya ni Rolly sa bansa, ang mga pastor at kaibigan niya sa simbahan ang nag-alaga sa kanya. Tinulungan siyang makakuha ng magaling na doktor at binabad nila sa panalangin ang kanyang kalagayan. During that moment, I can say that, God really worked in and through these people. Yung ibang mga pastor, sabi nga, ang description sa akin, parang tatay mo, Rolly, ha? Kasi kung makapagtanong sa doktor, akala mo sila yung mga parents mo magtanong. Nakakatuwa, di ba? Nakakataba ng puso yun. Sa pamamagitan ng MRI, ay muling tiningnan ng mga doktor ang kondisyon ng utak ni Rolly. Hindi na lumabas dito ang dugong nakita sa CT scan. Ayon sa MRI, ang sanhi ng kanyang stroke ay ang pagputok ng isang arteriovenous malformation o AVM. Ang AVM ay nagkabuhol-buhol na ugat. Napalibutan din ng tubig ang utak ni Rolly. Ito ang nag-alis ng dugo sa kanyang utak na galing sa pumutok na ugat. Kaya walang nasira sa kanyang utak at hindi na kailangan dumaan sa delikadong operasyon. Yung prayer talaga, yun ang naging, I believe, that's the source of the miracle that happened. Di ba, when 2 or 3 are gathered, di ba, ang promise ni God is that I will be there. And I believe during that time, it's more than 2 or 3 that gathered to pray for me. There were actually multitudes praying for me. Pagkatapos ng ilang araw ay nakalabas na siya ng ospital. Ngunit sinabihan siya ng doktor na kumuha ng angiogram para masolusyonan ang kanyang AVM. Ayon sa resulta ng angiogram, wala siyang AVM. Hindi maintindihan ng doktor kung paano nalang biglang nawala iyon. When my brain surgeon said na they didn't see the malformation, and his reaction was, it was a mystery. Silently in my heart, sabi ko, it's a miracle, Doc. Kasi I know that people were praying for me. Pagkatapos ng ilan pang mga test, ay patuloy na lumalabas na negatibo siya ng AVM. Well, I'm happy na, no? Nung sinabi nung neurosurgeon ko, nakuha sa dasal. Natuwa ako kasi doctor to and he knows when to attribute the result eh. Kasi kung na-operahan ako, it was an operation na maganda naman naging resulta, sasabihin ng doktor, "Oy, ang galing ko dahil talagang magaling talaga akong doktor, I was able to do it." But yung mga ganung bagay that they don't even have to get involved medically on that level, sabi niya, ang lakas kasi ng dasal mo, masaya sa puso ko yun dahil, wow, itong doktor na to na alam niya kung kanino niya ibibigay yung credit. Dahil sa suporta ng mga kaibigan sa simbahan, nakita ng ina ni Rolly ang tunay na pagmamahal ni Jesus sa kanila. Kaya tuwing linggo ay sumasama na siya kay Rolly sa simbahan. Marami kaming natutunan tungkol kay God na siyempre you believe in Him, na nakakagawa siya ng miracles na yung imposible nagiging posible. Sa kanyang pangalawang buhay, ay nais din ni Rolling maging daluyan ng pagmamahal ng Diyos sa iba. Ngayon, ay kasama siya ng grupong Uplift Pilipinas na silang tumutulong sa mga bata sa kalsada. When God took care of me at this moment, when I cannot take care of myself personally, parang God is telling me, Rolly, I took care of you at that very moment. Tama. Kasi Manny, prayer works. When we thank God for the talents and abilities of ng mga doktor. At i-diagnose sila ano talaga yung problema mo. Pero you can always elevate that to the Lord. And that's why people didn't stop coming. People from His church, mga kaibigan niya, just to pray for Him, you know. Wala namang masama sa prayer. Walang overdose ang prayer. Amen, amen. And that's what you have here with us at CBN Asia. You have a praying family. Kung kayo po ay nangangailangan, tawag lang po or text us or somehow there's many ways to connect with us. Just reach out to us and say, would you pray with me? And we're here to do that for you 24/7 po. And right now, you might be in a situation where talagang wala na kayong ibang pupuntahan. There's no other way out but to call on God. Let's do that for your problem now. Let's ask God to intervene sa situation mo ngayon.
Our Father, thank you, Father, for the story of Rolly. Thank you, Father, that you are so loving that you have given all of us a praying family here on CBN. And Father, we ask that right now, our brothers and sisters who are needing your touch, yung nangangailangan po ng pagkilos ninyo sa kanilang mga buhay, Father, nangangailangan ng healing touch ninyo, Father, in Jesus' name, would you just reach out your mighty hand now? And Lord, even let them feel your hand touching that part of their body that needs healing, Father. In the name of Jesus, Peter? Yes, your word says that you sent out your word and you healed them from their destruction. So even now, we just speak the power of your word. We speak the power of the name of Jesus. To every sickness, every infirmity. All those that are watching right now that are in trouble, facing a trial of their lives, whatever it is, Lord, bring freedom to their lives. Bring that answer, Lord God, to their need. In the name of Jesus. Someone who has constant migraines, you're being delivered from that. Receive it in Jesus' name. Someone with severe scoliosis and your back, your spinal cord is in so much pain right now. The Lord is releasing His healing touch on you, brother. Receive that in Jesus' name. Someone with a tumor on the right side of your brain, the Lord is healing you from that tumor. He's removing it from your brain. This instant, receive that in Jesus' name. Someone with breathing problems, nagkakaroon kayo ng irregular heartbeat, the Lord is just releasing His healing touch upon your respiratory system and upon your heart right this moment. Receive that, kapatid, in Jesus' name. Someone with a severe infection on your palate. I don't know how that infection came about, but the doctors are concerned. Your ENT is concerned because it's so near the brain. Even now, the Lord is removing that infection. He's dealing with the source of that infection. Receive that in Jesus' name. Someone with a problem on your right foot, it is swollen, nabamaga, and they are concerned that there's poor circulation. Even now, the Lord is removing and restoring your right foot. Receive that in Jesus' name. Meron nanonood sa atin ngayon na na-diagnose na may problema sa mata, sa likod ng mata, may pressure sa inyong mata. You're gonna receive your healing from God right now in the name of Jesus. Meron din nanonood sa atin na namumblema sa kanilang mga anak. Meron mga durugistang anak, meron mga anak na nahihirapan sa eskwela. In the name of Jesus, kapatid, just call out to God now and let Him intervene in your child's life. And don't stop praying for that child in Jesus' name. Amen. Glory to God. Tunay na di tayo binibigo ng Panginoon sa Kanyang makapangyarihang pangalan, mayroon tayong kagalingan. Kung natanggap mo ang iyong himala sa mga oras na ito, ikwento niyo naman sa amin. Nasa screen ang numero. Gawin naman ito kung nais niyo mag-text. Takot na takot ako. Kasi any moment, pwede kong mawala sa mga anak ko. Yung prayers talaga ng mga taga 700 Club nakatulong. Natutuklap na siya. Yung doktor ang nagsabi sa akin na malaking milagro yung nangyari sa'yo. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi nyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede nyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Aga-aga, ugot agad tong si Bebelin. Feeling depressed. Break na sila. Expect heavy traffic in EDSA today. What's trends about the government? Kaliwat ka ng patayan. Ang lang dito sa Facebook. Ayoko na talagang lumabas. Sira na araw ko! The 700 Club Asia. I can do everything through Him who gives me strength. Hi! Good morning! Bumalik ka dito! Naranasan ko na sibatin ako ng tinidor na kung hindi ko nasangga ng kamay ko, ay sa mukha ko tatama. Yung isa na ko naman kuya, inuntog ako, bagsak ako, tapos yung nabaga yung aking mukha. Ang mga pang-aabusong dinanas mula sa mga nakatatandang kapatid ay nag-iwan ng matinding lamat sa puso ni Alice. Galit na galit ako. Gusto ko silang labanan. Hindi ko magawa kasi wala naman akong ilalaban sa kanila. Natakot ako sa kanila. Bukod dyan,
Naging pasanin din ni Alice ang makapagtapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan. Palagi kasing walang pambayad ng matrikula ang kanyang magulang na labis niyang ikinalungkot. Siyempre, frustrated ako. Parang lungkot na lungkot ako. Hindi nagawa ng magulang ko na pagtapusin ako. Matapos ang second year high school, pinili na lamang ni Alice ang magtrabaho. Pumasok siya bilang isang mananahi. Bagamat napuno ng hinanakit si Alice dahil sa kanyang sinapit, dito niya ginugol ang lahat ng kanyang lakas at oras upang makatulong sa kanyang pamilya. Kapag bibigay ako sa nanay ko noon ng 30 pesos, 50 pesos, pinakamalaki na yun, 60 pesos. Habang dumadaan sa pagsubok, pinaunlakan niya ang imbitasyon ng tiyahin na dumalo sa isang Bible study. Dito niya unang narinig ang hinggil sa malaking pag-ibig at magandang plano ng Diyos sa tao. Naunawaan ko kung paano ang isang tao ay kailangang magsisi. Marami akong mga tanong na nasagot ng Biblia, ng salita ng Diyos. Sa tulong ng kanyang tiyahin, unti-unting lumago ang pananampalataya ni Alice sa Diyos. Higit niyang naunawaan ang pagsunod sa Diyos na naging daan upang maging malaya siya sa gapos ng galit at takot ng kanyang nakaraan. Buong puso niyang pinatawad ang mga nakatatandang kapatid. Nasabi ko sa Panginoon na, Lord, kahit na ano pong mabigat na pagsubok, hindi po ako hihiwalay sa iyo. Nangako ako sa kanya ng ganun. Kahit anong problema, kahit mabigat siya, kahit mahirap, magpapatuloy ako sa iyo. Na hindi talaga niya ako pababayaan, hindi niya ako iniiwan. Nagpapasalamat ako sa tiyatelang ko na gumabay sa akin, tumulong sa akin. Kundi dahil sa kanya, hindi ko makakilala ang Panginoon. Sa pagdaan ng panahon, nakapag-asawa at nagkaroon ng 4 na anak si Alice. Sa tulong at gabay ng Panginoon, ay naitaguyod at napagtapos nilang mag-asawa sa kolehiyo ang kanilang mga anak, na pawang mga profesional na ngayon. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, kung hindi ko man narating yung pangarap ko, sana po sa mga anak ko na lang. Masyado akong natutuwa, nagpapasalamat sa Panginoon kasi kahit sa hirap ng buhay ay napatapos namin sila at hindi kami binigyan ng problema. Sa ngayon ay retirado na sa pananahi si Alice at patuloy na naglilingkod sa kanilang simbahan sa kanyang mga karanasan na pagtahi-tahi niya ang dakilang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Na ang Diyos ay napakabuti. Magpatuloy kahit anong problema, sa Panginoon pa rin tayo kakapit. Whatever bad experience we had in the past, we can put them behind us because Jesus Christ has paid them all through His death on the cross. And as we receive His grace, we can be assured of victory both in our present and in the future. Ito ang panalangin na nais naming iwan sa inyo ngayon. Idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Ephesians 3:16 and 17. Narito mga kwentong dapat niyong abangan bukas. Nag-join ako sa isang fraternity simula ng pagmamariwana. Hanggang lumalim na ako. Halos minsan naglalakad ako sa kalye, nakahubad-hubad na ako. Dumating na sa munti ko na mapatay ang aking asawa. Ang epekto kasi ng droga sa tao, iba. Ayaw ninyo yung malalamangan. Kursunada kasi uso nun. Ayan, pangan starter. Nahulog ako sa may isang balon na malalim, na maitim, na madilim, na walang katapusan. Samahan niyo kami ulit bukas sa panibagong episode na maghahatid ng pagpapala sa inyo. Same time, same channel. Laging isa puso na buhay ay gagaan kung si Jesus ang ating sandigan. Mahal tayo ng Panginoon.